Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, okay, pag-aaralan naman natin is about triangles. So last videos natin, pinag-aaralan natin in area and perimeter of rectangle. So ngayon naman, triangle tayo, okay? So, paano ba to? Unahin natin siguro sa area. Area tayo, okay? Topic natin for today is how to get the area a triangle. So, without further ado, simulan na natin. Wala naman ako masyadong sasabihin. Simulan na agad natin. Di tayo papaligay-ligay. I know that every hour, every second of your life is very important for all the time and effort that binibigay niya sa atin. And also, I wanna thank you for spending some on our videos. So, sige, simulan na natin. Open natin yung code editor, guys. So, lagay ko lang dito sa ating comment yung ating topic. Area of a triangle. Yan. Okay? Paano ba kunin ang area of the triangle using C++? So, as you can see, ready na ulit yung ating main function dito. Let's just jump right the code. Okay? So, first of all, kailangan nating mag-declare ng ating mga variables. Okay? And again, para safe tayo, just in case merong decimal value, gagamitin ko is float. Tapos, meron tayong, apat. I think apat. So, meron tayo guys na tatlo. Okay? Base times height is equals to area. Ayan. Yan yung ating tatlong variable. Base times height. So, now that we have declared our variable, the next thing we do, syempre, is user input na tayo. Mag-prompt na tayo dito. Kasi nakuha na. Ayan na yung variable natin. Ready na. So, hingin na natin yung input kay user. Character out. Enter mo. Unahin natin yung base. Enter mo yung base. Tapos, end of the statement. Character in. Saan masasave yung enter niya? Syempre, we're talking about base. This base masasave. End of the statement. Another character out na naman tayo dito. So, ano naman hihingi natin? Ang hihingi natin dito, guys, is yung height naman. Okay? Enter. Yan. End of the statement. Saan natin isa-save? Character in sa ating height na variable. Okay? Higit. Height. Yan. So, wala akong suggestion. Wala rin akong yung autocorrect. Talagang pure typing to, guys. Okay? Pagkatapos natin makuha both yung value nila from the user, yung base and height, it's time para pumunta tayo dun sa ating formula. So, paano ba natin kukunin yung formula? So, area. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Clear natin yung variable na area. Ano magiging value niya? Magiging value niya is 0.5. So, papaliwanag ko ng konti mamaya. Times base times height. Okay? So, paano nangyari? Saan nang galing yung 0.5? Yan yung unang tanong natin na pwedeng maisip. Bakit may 0.5? So, ganito yan guys. If you're going to visualize, alam ko napag-aralan na natin to grade 4 pa lang, pero ang tagal na nun, diba? So, maaaring nakalimutan na natin. So, let me give you a refresher. Bakit sa triangle nagkaroon ng 0.5? So, ganito yan guys. Kumuha ka ng dalawang triangle. Tapos, pagdugtongin mo sila, pag pinagdugtong mo yung dalawang triangle, you will get a rectangle. Ibig sabihin, pag hinati mo yung rectangle, makakuha ka ng triangle which is 0.5. Okay? Doon yan nanggaling. So, what will happen para makuha natin yung area? Sige, ita-times natin yung base times height, tapos ita-times natin sa 0.5. Bakit? Kasi yung triangle is 0.5 yun ng rectangle. Okay? Kalahati siya ng rectangle. So, you can look it up kung gusto talaga ninyo maalala. Since ang pinag-aaralan naman talaga natin dito is coding. Okay? So, after the formula, anong next natin gagawin? Siyempre, para makita natin, ika-character out natin ang alin, yung area. Para makita natin yung result. So, i-run natin. Ayan. So, manghihingi siya ng base. Sabihin natin yung base natin is 40. Yung height is 60. And we got the area of 1,200. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos, ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura
mura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Okay guys, so ganyan lang kasimple yung pagkuha ng area of a triangle using C++. So I hope you guys learned something. So if you do guys, please don't forget to click the like button and click subscribe and also mag-comment kayo guys. Ito yung pinaka gusto ko talaga sa lahat. Comment down below kung ano yung mga topic na gusto ninyong gawan namin ng video guys. Okay? That's it. See you on our next tutorial.